Sa loob ng isang cafeteria ng paaralan kung saan ang lahat ay tila normal. Ang mga bata ay mapayapang nakaupo habang kumakain ng tanghalian, tumatawa, at nag-uusap tulad ng anumang regular na araw. Biglang, isang babae ang napatigil. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag ng asul na ilaw, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig na tila nangingisay. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak siya sa sahig. Nagmadali ang mga guro palapit sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Patay na siya. Walang nakakaintindi sa nangyari. Pagkatapos ng mga investigasyon, inihayag ng mga siyentipiko ang isang nakakatakot na katotohanan. Isang misteryosong virus ang kumakalat at ang mga bata lamang ang target nito. Sinubukan ng mga doktor sa buong mundo ang lahat ngunit walang lunas na gumagana. Dahan-dahang naging isang bangungot ang sitwasyon dahil halos 70% ng mga bata sa buong mundo ang namatay dahil sa virus na ito. Kahit ang pinakamagagaling na doktor ay nabigo. Ang presidente ng US ay humarap sa bansa at inihayag na maging ang sarili niyang anak ay nahawaan na. Gayunpaman, nangako siya na ang sangkatauhan ay makakahanap ng solusyon. Upang makontrol ang krisis, isang espesyal na departamento na tinatawag na CCD ang binuo. Ngayon ang kwento ay lumipat sa isang batang babae na nagngangalang Ruby. Sa kanilang bahay, ipinagdiriwang ng kanyang pamilya ang kanyang kaarawan. Ang kanyang mga magulang ay nakangiti, binibigyan siya ng mga regalo, at nagpapanggap na ang lahat ay maayos. Ngunit sa loob nila, sila ay natatakot dahil si Ruby ay nahawaan din ng virus. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ruby. Takot at hindi mapakali, tahimik siyang pumunta sa kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Biglang, ang mga mata ni Ruby ay nagliwanag ng kulay orange na ilaw. Nagpanik si Ruby, bumitaw, at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Kinabukasan, tila normal ang lahat para kay Ruby. Ngunit nang makita siya ng kanyang ina, napatigil ito sa gulat at nagtanong ng sino ka. Hindi siya kinilala ng kanyang mga magulang. Nagpaliwanag si Ruby na siya ang kanilang anak at ipinakita pa ang kanyang regalo sa kaarawan. Ngunit naniwala ang kanyang ina na si Ruby ay isang may sakit na bata na pumasok sa kanilang bahay. Dahil sa takot, ibinigay ng kanyang mga magulang si Ruby sa CDC. Umiiyak at sumisigaw, puwersahang dinala si Ruby at itinulak sa loob ng isang bus. Sa loob, marami ng ibang bata ang naroon. Isang gwardya ang nakatayo na may baril, na tinetreto sila hindi bilang mga bata, kundi bilang mga mapanganib na kriminal. Sa wakas ay nakarating ang bus sa isang pasilidad na mahigpit na binabantayan. Habang ang mga bata ay nakapila at dinadala sa loob, isang lalaki ang nagtanong ng napakaraming katanungan. Brutal na tumugon ang mga gwardya, binugbog siya ng walang awa. Habang pinapanood ito, na-realize ni Ruby ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang lugar na ito ay hindi para iligtas sila. Ito ay para kontrolin sila. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga bata ay dinala para sa mga medikal na pagsusuri. Ipinaliwanag ng mga doktor na ang virus ay nagdulot ng genetic mutation sa loob ng katawan ng mga bata. Nagbago ang kanilang DNA at dahil doon, ang mga bata ay nagkaroon ng superhuman abilities. Pagkatapos ay hinati ng mga siyentipiko ang mga bata sa iba't ibang kategorya batay sa kulay ng kanilang mga mata. Ang mga batang may green na mata ay itinuturing na pinakaligtas at pinakamatalino. Ang mga batang may blue na mata ay kayang magpagalaw ng mga bagay nang hindi hinahawakan gamit ang telekinesis. Ang mga batang may gintong mata ay may kapangyarihang kontrolin ang kuryente. Ang tatlong kategoryang ito ay itinuturing pa ring ligtas, ngunit may dalawang bihira at nakakatakot na kategorya, ang pula at orange. Ang mga batang ito ay itinuturing na lubhang mapanganib, at may mga direktang utos na paslangin sila. Sa panahon ng pagsusuri ni Ruby, may natuklasang nakakagulat ang doktor. Si Ruby ay kabilang sa kategoryang orange. Agad na lumabas sa screen ang terminate. Kalmadong naghanda ang doktor ng isang iniksyon para pumatay sa kanya. Naramdaman ni Ruby na may mali at sinubukang tumakas. Ngunit hinawakan siya ng doktor. Sa desperasyon, hinawakan ni Ruby ang kamay nito at sinabi sa kanya na hindi siya orange, kundi green. Sa mismong sandaling iyon, ang mga mata ni Ruby ay nagliwanag ng orange, at ang ekspresyon ng doktor ay biglang naging blanco. Nang walang sinasabi, pinalitan niya ang file ni Ruby mula orange ginawang green. Inihayag nito ang tunay at nakakatakot na kapangyarihan ni Ruby. Kaya niyang kontrolin ang isip ng mga tao. Pagkatapos ng mga pagsusuri, ang lahat ng mga bata ay binihisan ng mga uniforme batay sa kanilang mga kategorya, green, blue, at ginto. Tumingin sa paligid si Ruby at napansin ang isang bagay na nakakapangilabot. Walang mga pula o orange na uniforme kahit saan. Doon niya na-realize ang katotohanan. Ang mga batang katulad niya ay malamang na pinatay na matagal na ang nakalipas. Lumipas ang panahon at 6 na taon ang dumaan sa loob ng kampo. Dahan-dahang naramdaman ni Ruby ang higit na pag-iisa.
Ang mga gawaing madaling natatapos ng mga matatalinong berdeng bata ay tila mahirap para sa kanya. Nagpanggap siyang mahina ng sadya, sinusubukang manatiling hindi napapansin. Isang araw, napansin ni Captain McManus si Ruby at nagsabi ng isang bagay na nakakabagabag. Sinabi nito sa kanya na tila hindi siya sapat na matalino para maging isang green o berde. Pagkarinig nito, nagpanik si Ruby. Nang maglaon, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid kasama ang kanyang grupo, isang high frequency na tunog ang biglang umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ang mga espesyal na bata lamang ang nakakarinig nito. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak si Ruby at nawala ng malay. Pagkagising niya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang medikal na silid. Isang babaeng doktor ang nakaupo sa harap niya. Maya-maya, isang gwardya ang pumasok at sinabi sa doktor na tapos na ang oras at kailangan na nilang umalis agad. Sa pagmamadali, nagsulat ang doktor ng isang bagay sa isang piraso ng papel at umalis. Sinasabi ng note na ang katotohanan tungkol kay Ruby ay natuklasan na, at kung gusto niyang manatiling buhay, kailangan niyang makipagkita sa doktor sa boiler room. Nang walang sinasabihan, palihim na lumabas si Ruby at nakarating sa lokasyon. Sa loob ng boiler room, tinulungan ng parehong doktor si Ruby na manatiling nakatago at tahimik siyang inakay patungo sa kanyang sasakyan. Noong papatakas na sila sa base, pinatigil sila ng isang gwardya. Sa sandaling iyon, ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan at kinontrol ang isip ng gwardya, pinilit itong buksan ang gate. Pagkatapos ng mga taon ng pagkakakulong, sa wakas ay nakatapak si Ruby sa labas ng kampo. Ang muling makita ang bukas na mundo ay nagpuno sa kanya ng kaligayahan at kaginhawaan. Ipinaliwanag ng doktor na karamihan sa mga matatanda sa mundo ay wala na, at maraming lungsod ang naging ganap na abandonado. Sinabi ni Ruby na gusto niyang makita ang kanyang mga magulang, ngunit binalaan siya ng doktor na ang pagbabalik ay maaaring maging lubhang mapanganib. Bago sila umalis, binigyan ng doktor si Ruby ng isang GPS necklace para matrack ang kanyang lokasyon kung sakaling mapahamak siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ruby na dadalhin siya sa isang ligtas na kampo, isang lugar kung saan maraming bata na katulad niya ang nagtatago. Di nagtagal, nakipagkita ang doktor sa isa sa kanyang mga kaalyado. Habang nakikipagkamay si Ruby sa kanya, bigla siyang nakaramdam ng takot. Sa sandaling hawakan niya ito, nakakita si Ruby ng isang nakakabagabag na pangitain. Mga batang desperadong tumatakbo, sinusubukang tumakas at iligtas ang kanilang buhay. Agad na na-realize ni Ruby na may isang napakadelikadong bagay na malapit nang mangyari. Nang maglaon, noong pumasok si Ruby sa loob para magpalit ng damit, nakatagpo siya ng isang babae. Sa sandaling makita ng babae si Ruby, nagpanik ito at nagpakawala ng isang electric attack, pagkatapos ay tumakbo at nagtago sa loob ng isang van. Kahit pagkatapos nyon, sinundan siya ni Ruby at nagmakaawa para sa tulong. Pagkarinig sa katapatan sa boses ni Ruby, sa wakas ay binuksan ng gold-eyed na babae ang pinto ng van at hinayaan si Ruby na magtago sa loob. Sa loob ng van, nakilala ni Ruby si Liam, isang blue o asol, kasama ang kanyang kaibigan. Nagsinungaling si Ruby sa kanila, sinabing siya ay isang berde, ngunit ipinaliwanag na may mga taong humahabol sa kanya. Pagkarinig nito, nagpa siya ang dalawang lalaki na tulungan siya. Samantala, isang team ang patuloy na humahabol sa kanila, at sa kabilang banda, hinahanap din ng doktor si Ruby. Sa perpektong sandali, ginamit ni Liam ang kanyang asol na kapangyarihan para sirain ang mga humahabol na sasakyan. Salamat sa kanya, sa wakas ay nakatakas sila. Pagkatapos magmaneho ng ilang sandali, huminto ang grupo sa isang liblib na lokasyon. Tinanong ng kaibigan ni Liam si Ruby, nagtataka kung bakit siya tumatakbo sa takot, kahit na ang mga berde ay itinuturing na hindi mapanganib. Alam ang katotohanan, ngunit hindi ito magawang ihayag, natiling tahimik si Ruby. Sa pagkadismaya, nagalit siya at sinabing kung ayaw nilang tumulong, aalis na lang siya ng mag-isa. Mabilis siyang pinakalma ni Liam at ipinaliwanag na papunta sila sa isang espesyal na lugar, isang nakatagong kampo na pinamumunuan ng isang orange-eyed na lalaki na kayang panatilihing ligtas ang mga batang tulad nila. Sinabi niya kay Ruby na kung gusto nito, maaari siyang sumama. Pagkarinig nito, agad na sumang-ayon si Ruby na sumama sa kanila. Sa biyahe, tinanong ni Ruby si Liam kung bakit sila tumakas sa kampo. Inihayag ni Liam ang madilim na katotohanan. Ang mga bata ay ginagamit sa mga mapanganib na eksperimento. Gusto ng gobyerno na gawin silang isang makapangyarihang hukbo para labanan ang kanilang mga kaaway. Iyon ang dahilan kung bakit nila piniling tumakas. Samantala, ang doktor na nag-classify kay Ruby bilang isang berde ay nahuli. Pagkatapos ng maikling interogasyon, brutal siyang pinatay. Noong gabi ring iyon, habang ang lahat ay tulog, ang kamay ni Ruby ay aksidenteng humawak sa kamay ni Liam. Sa sandaling iyon, nakita ni Ruby ang lahat ng alaala ni Liam. Pinanood niya itong sinusubukang iligtas ang ibang mga bata habang tumatakas sa kampo, ngunit nabigong iligtas ang marami sa kanila. Ang guilt at sakit sa loob ng puso ni Liam ay naging malinaw sa kanya. Kinabukasan, binigyan ng gold-eyed na babae si Ruby
ng pulang damit. Habang suot ito, mukhang may kumpiyansa at maganda si Ruby. Maya-maya, bumalik ang lahat sa van at nagpatuloy sa kanilang destinasyon. Habang nasa daan, isang recording ng anak ng presidente ang tumugtog sa radyo. Sinabi nito na kung siya ay maaaring mapagaling, ang iba ay maaari ring mapagaling. Ang kanyang boses ay nagbigay sa grupo ng kaunting pag-asa. Nang maglaon, puminto sila sa isang abandonadong mall para kumuha ng mga supply. Biglang, isa pang grupo ng mga bata ang umatake sa kanila. Noong magsisimula ng mawala ng kontrol ang mga bagay, ginamit ng gold-eyed na babae ang kanyang kapangyarihan para patigilan ang lahat. Di nagtagal, naiswalet na ang mga batang ito ay katulad din nila, biniyayaan ng mga espesyal na kakayahan. Nang gabing iyon, lahat ng mga bata ay magkakasamang nakaupo, nag-uusap at nagbabahagi ng kanilang mga kwento. Sa unang pagkakataon, hindi nila naramdamang nag-iisa sila. Sa panahon ng pag-uusap, nagtanong si Liam tungkol sa lokasyon ng ligtas na lugar ng orange-eyed na lalaki, umaasang makakarating sila roon sa lalong madaling panahon. Ngunit ipinaliwanag ng mga bata na ang lugar ay sobrang sikreto at halos imposibleng mahanap. Tahimik, nang walang nakakapansin, ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang isip ng isang lalaki at kinuha ang locus yung nakatago sa loob ng isang espesyal na coded message. Nagtulungan si Ruby at ang kaibigan ni Liam para i-decode ang sikretong mensahe. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay nabasag nila ang code at ang lahat ay nakaramdam ng ginhawa. Kasabay nito, na-realize ng ibang mga bata ang katotohanan. Si Ruby ay hindi berde, siya ay isang orange o kahel. Natatakot si Ruby, iniisip na katatakutan na siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit panyanetag siya ni Liam, sinasabi sa kanya na walang dapat ikatakot. Doon inamin ni Ruby ang katotohanan. Hindi niya ganap na makontrol ang kanyang kapangyarihan. Kung aksidente niya itong magamit sa isang tao, maaari itong maging sanhi ng kamatayan ng taong iyon. Nagpatuloy ang grupo sa pag-abante, ngunit bigla silang inatake ng isang pangkat ng mga bata na nakasuot ng military style na uniforme. Kinilala ng isa sa kanila si Liam. Sa gitna ng tensyon, ipinaliwanag ni Liam na naghahanap lang sila ng ligtas na lugar na matitirhan. Pagkarinig nito, nagpasya ang grupo na dalhin sila sa orange na lalaki na pinag-uusapan ng lahat. Pagdating nila, ang katotohanan ay naiswalet. Ang orange na lalaki ay ang anak pala ng presidente. Masaya siyang makita si Ruby at ang iba pa at sa wakas ay sinabi sa kanila ang katotohanan. Nagsinungaling ang presidente sa mundo. Hindi siya kailanman napagaling. Sa halip, palagi siyang ginagamit sa mga eksperimento. Noong walang gumana sa mga ito, nagsimulang ikulong ng gobyerno ang mga bata sa iba't ibang kampo. Nangako ang orange na lalaki kay Ruby na tuturuan niya ito kung paano gamitin ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Dahan-dahang nagsimulang intindihin ni Ruby ang kanyang mga kakayahan at nagsimulang matuto ng kontrol. Isang araw, noong pakiramdam ni Ruby ay wasak ang kanyang emosyon, binisita siya ng orange na lalaki at sinabing ang isang kahel lang ang tunay na makakaunawa sa isa pang kahel. Habang hawak nito ang kamay ni Ruby, pumasok si Liam at nakita silang magkasama. Malinaw na hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Kasabay nito, nagsimulang makita ng orange na lalaki ang mga alaala ni Ruby. Natuklasan niya ang nakakatakot na katotohanan. Ang gabi noong hawakan ni Ruby ang mga kamay ng kanyang mga magulang. Aksidente niyang nabura ang kanilang mga alaala tungkol sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nakalimutan ng kanyang mga magulang ang sarili nilang anak. Nagulat ang orange na lalaki. Kahit siya ay walang kapangyarihan sa ganoong antas. Dahil sa pagkamangha, gusto niyang matutunan ang kakayahang ito kay Ruby. Ngunit si Ruby mismo ay hindi naiintindihan kung paano talaga gumagana ang kanyang kapangyarihan. Nang maglaon, lumabas si Ruby at nakasalubong si Liam. Galit ito at pinaratangan siyang may itinatago sa kanya. Sinubukang magpaliwanag ni Ruby at sinabi sa kanya na mali ang kanyang pagkakaintindi sa lahat. Inamin niya ang totoong dahilan kung bakit siya lumalayo. Natatakot siya na kung sakaling mawalan siya ng kontrol, baka magawa niya kay Liam ang hindi niya sinasadyang nagawa sa kanyang mga magulang. Naglakad si Ruby patungo sa lawa kung saan niya nakilala ang kaibigan ni Liam. Tahimik nitong sinabi sa kanya na ang lugar na ito ay hindi naligtas. Kasabay nito, ang orange na lalaki ay nasa loob at may kausap sa isang laptop. Inireport niya kung ilang berde, asul, at kahel na bata ang kasalukuyang nasa kampo. Biglang dumating si Ruby. Sa sandaling makita siya nito, mabilis nitong isinara ang laptop. Sa katotohanan, pumunta roon si Ruby para kunin ang laptop para makontak ng kaibigan ni Liam ang pamilya nito. Nakakita ng pagkakataon, ang orange na lalaki ay nagtangkang makipagkasundo kay Ruby. Sinabi nito na kung matututunan niya ang memory erasing ability mula rito, ibibigay nito ang laptop. Dahil walang pagpipilian, sumang-ayon si Ruby. Ngunit habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata at sinusubukang mag-focus sa pag-aaral ng kapangyarihan, bigla niyang idinilat ang mga ito at
na-realize na sinusubukan siyang pagsamantalahan ng orange na lalaki. Sa panic, sinuntok siya ni Ruby ng malakas sa mukha at tumakbo palayo. Sa labas, direkta siyang nakatagpo ni Liam. Matapos marinig ang buong katotohanan, nagalit si Liam at gustong harapin ang orange na lalaki. Pinigilan siya ni Ruby dahil na-realize na ang lugar na ito ay hindi naligtas at kailangan na nilang tumakas agad. Noong gabi ring iyon, habang naghahanda ang grupo na tumakas, dumating ang general ng kampo at nakatayo sa tabi nito ang parehong orange na lalaki. Sa sandaling iyon, ang nakakatakot na katotohanan ay naiswalat. Ang orange na lalaki ay tapat sa kanyang ama sa simula pa lang. Ang kanyang tunay na misyon ay tipunin ang maraming mga batang biniyayaan hanggat maaari at gawin silang isang makapangyarihang hukbo nang walang pag-aalinlangan. Kinontrol ng orange na lalaki si Liam at brutal itong binugbog. Habang pinapanood ito, sa wakas ay binitawan ni Ruby ang kanyang takot. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang isip ng commander at pinatay ito. Kasabay nito, pinakawalan ng gold-eyed na babae ang kanyang kuryente at inatake ang mga natitirang sundalo. Habang sumasabog ang kaguluhan, iniutos ni Ruby sa kanyang tatlong kaibigan na tumakbo. Pinili niyang manatili sa huli, nakatayong mag-isa, harap-harapan sa orange na lalaki. Kinontrol ni Ruby ang buong hukbo at pinilit ang mga sundalo na itutok ang kanilang mga baril sa orange na lalaki. Sandali, tila nanalo na siya sa wakas, ngunit biglang lumaban ang orange na lalaki. Gamit ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan, muli niyang nakuha ang kontrol sa lahat at pinilit ang mga sundalo na maglaban-laban. Sa kabila ng mga desperadong pagtatangka ni Ruby, nagawa pa ng orange na lalaki na kontrolin ang kanyang isip. Sinabi nito kay Ruby na buburahin niya ang lahat ng kanyang masasakit na alaala at magkasama silang maghahari sa mundo. Ngunit sa loob-loob ni Ruby, tumanggi siyang sumuko. Sa pag-iipon ng bawat hibla ng kanyang lakas, nakalaya siya mula sa kontrol nito. Nag-focus siya sa isang helicopter na lumilipad sa itaas nila at ginamit ang kanyang kapangyarihan para itarak ito ng direkta sa orange na lalaki na nagpahinto rito. Noong akala ni Ruby na tapos na ang lahat, isa pang helicopter ang nagsimulang umatake sa kanya. Sa huling sandali, tumalon ang kaibigan ni Liam at iniligtas siya, ngunit malubha itong nasugatan habang naigal iligtas. Nagpanik si Ruby, hindi alam kung paano siya tutulungan. Bigla niyang naalala ang GPS necklace na ibinigay ng doktor. Inactivate niya ito at sa loob ng ilang minuto, dumating ang doktor kasama ang kanyang team at iniligtas silang lahat. Pagkatapos ng ilang oras, nagising si Ruby at natagpuan ang sarili na nakahiga sa isang kama. Nakaupo ang doktor sa tabi niya at sinabi sa kanya na ang sugatan niyang kaibigan ay nasa ospital at magpapagaling na, ngunit gustong umalis agad ni Liam. Tumanggi itong pumunta kahit saan nang wala si Ruby. Pagkatapos ay inihayag ng doktor ang kanilang tunay na misyon. Gusto nilang hulihin ang presidente at ilantad ang madilim na katotohanan sa buong mundo. At para sa misyong iyon, desperado nilang kailangan ang kapangyarihan ni Ruby. Alam ni Ruby ang panganib na naghihintay sa hinaharap. Ayaw niyang masaktan si Liam dahil sa kanya. May luha sa kanyang mga mata, naglakad siya patungo rito at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa huling pagkakataon, binura ang bawat alaala ni Liam tungkol sa kanya. Iniabot niya rito ang kanyang bag at malumanay na sinabi sa kanya na umuwi na. Nalilito ngunit kakatwang masaya, pumayag si Liam at umalis, habang pinapanood ang taong mahal niya na naglalakad palayo magpakailanman. Tahimik na humagulgol si Ruby, alam na ang masakit na sakripisyong ito ang tanging paraan para mapanatili itong ligtas. Sa mga huling sandali, nakita natin na ang anak ng presidente ay buhay pa rin, nakatayo sa harap ng kanyang kontroladong hukbo, naghahanda para sa digmaan. Sa kabilang banda, handa na si Ruby na harapin siya at lumaban para sa hinaharap ng lahat ng mga batang biniyayaan.